Nakakabigla ang nangyari sa akin, hindi ko akalain na ganito ang magiging gabi ko. Hello, ako si Marikit, 27 anyos, taga Batangas. Isang ordinaryong gabi lang ito na dapat ay pangkaraniwan, pagkatapos ng mahabang araw sa opisina ay uwi ako para magpahinga. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay nagbukas sa akin ng isang bagong mundo na puno ng hindi inaasahang emosyon at lihim na hindi ko inaasahan. Nang pumasok ako sa aming maliit na bahay sa isang tahimik na barangay, agad kong narinig ang matinis na boses ni Aling Luningning, ang biyenan ko, mula sa sala. Ang tono niya ay maihalong galit at pagod, ang klasiko niyang boses kapag uminit ang ulo niya. Alam kong sisimulan na naman ang isang mahabang usapin, isang drama na paulit-ulit sa aming pamilya nitong mga nakaraang buwan. Magandang gabi, Aling Luningning, mahinang bati ko, habang tinatanggal ang aking jacket at pinipilit na huwag mapagod ng biglang tensyon na bumalot sa bahay. Nakahanda na akong harapin ang isang gabi na puno ng pasaring at tampo. Lumapit ako sa sala at nakita ang asawa kong si Carlo na nakahiga sa sopa. Hindi tulad ng dati, ang kanyang hitsura ay may bakas ng pagod at pagkadismaya. Sa tabi niya ay nakatayo si Aling Luningning, nakapikit ang mga mata at nakatayo ng parang guro na handang magparusa. Nakita ko rin si Carla, ang aking hipag, na nakahiga sa kama, kasama ang kalat ng mga bote ng alak sa paligid niya. Ang kanyang buhok ay magulo, mukha ay nagpapakita ng bakas ng lasing at pagod. Talagang ganito na ang asawa mo ngayon, tanong ni Aling Luningning kay Carlo na maihalong galit at pagkabahala. Umalis siya ng bahay kanina, hindi na nakauwi ng maayos. At nang tanungin ko siya, sinagot niya ako ng bastos. Pinikit ko ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi ito ang unang gabi na ganito ang nangyayari. Sa totoo lang, paulit-ulit na lang ito at nakakapagod na. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa na marahil ay may paraan para maayos ang lahat. Napagod na talaga si Carla, sabi ni Carlo habang inaalis ang kanyang kurbatang. Alam ko na hindi ito tama, pero minsan kailangan niyang makalimot. Sagot niya, mahinahon ngunit maihalong lungkot. Nakita ko si Carla na bahagyang bumangon at humarap kay Carlo, ang mga mata niya ay malabo pa rin dahil sa alak. Anong masama? Nakipagkita lang ako sa mga kaibigan ko, nag-relax lang naman, ang sagot niya na parang hindi interesado sa mga sinasabi ng nanay niya. May karapatan ka ba? Tanong ni Carlo, na tila sinusubukang maging kalmado. Naman, pero hindi sa ganitong paraan, sagot niya na maihalong galit si Carla. Huwag ka nang magsimula, wika ni Carla, na para bang nagagalit na sa bawat salita. Pinisil ko ang aking mga kamay, nararamdaman ang bigat ng gabi na iyon. Alam ko na hindi ito matatapos ng madali. Sa likod ng mga pag-aaway na ito, may mga lihim na nagsisimulang mabunyag, at ako ay magiging saksi sa kanilang pagbubukas. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, may isang bagay na naganap na hindi ko inaasahan, isang sandali na magbabago ng lahat para sa akin at sa aming pamilya. Kaya't manatili kayo dahil ang kwento ko ay nagsisimula pa lamang. Sa mga sandaling iyon, habang naghahanda akong umupo sa maliit na kusina namin sa bayan ng Lipa, napansin ko ang amoy ng lutong ulam na pumuno sa hangin, parang may nagluto na bago pa man ako pumasok. Sa ibabaw ng mesa ay may mga pinggan na tinakpan ng mga plato, halatang sariwa at maayos ang pagkakahain. Napangiti ako sa simpleng detalye na iyon na para bang mailiwanag na sumilip sa madilim na gabi. Siya na po ang nagluto, tanong ko sa may kusina, medyo nagulat sa presensya ng pagkain. O, ano pa ba ang gagawin ko kung hindi alagaan ang pamilya ko? Sagot ni Aling Luningning, habang umupo sa isang upuan, at dahan-dahang hinaplos ang kanyang mukha na puno ng pagod. Pumunta ako rito para bisitahin si Carla, pero ganito ang nakita ko. Akala ko, kahit papaano, aalagaan ko si Carlo pag uwi niya sa bahay. Ramdam ko ang sincerity ng kanyang mga salita, kahit na minsan ay naging mahigpit siya sa amin. Sa kabila ng lahat ng away at tampuhan, naroon pa rin ang pagmamalasakit na hindi niya maipahayag ng diretsyo. Napawi ng bahagya ang lungkot sa dibdib ko, na tila ba may taong nagmamalasakit sa kabila ng mga sigalot. Maraming salamat po, Aling Luningning, sabi ko ng taos puso, habang inakala kong matagal na akong na-miss ang ganitong uri ng pagmamahal sa bahay namin. Sana ay mapawi ang pagod mo. Ngumiti siya ng may bahid ng kalungkutan at katatagan. Hindi ko rin naisip na ganito ang gabi natin, pero minsan, kailangang magtiis para sa mga mahal natin. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang bumaba ang tensyon sa paligid.
Ang mga salita ay tila nagiging tulay sa pagitan ng mga sugatang puso sa aming tahanan. Napansin ko na sa kabila ng pagiging mahigpit, may init pa rin sa mga mata ni Aling Luningning. Isang init na dati kong naisip na nawala na. Pagkatapos ng aming maikling pag-uusap, nagbukas si Carlo ng isang bote ng alak na matagal niyang itinago, isang mamahaling brandy mula sa isang espesyal na tindahan sa Tagaytay na pinamili niya para sa mga espesyal na okasyon. Nilagyan niya kami ng maliliit na baso, at may ngiti siya sa labi habang sinasabi, "Alam kong gusto ninyo ito." Tinitigan ni Aling Luningning ang likido sa baso, pinagmamasdan ang kinang nito sa ilaw ng kusina. "Paano mo naman nalaman?" tanong niya ng maihalong pagtataka. "May narinig ako sa isang kaibigan sa opisina," sagot ni Carlo. Sabi niya, "Ito lang ang alak na pwedeng inumin ng hindi lang basta para malasing, kundi para ma-enjoy." Napangiti si Aling Luningning at dahan-dahang tinikman ang alak. "Tila tama ang sinabi mo," sagot niya, at sa ngiting iyon, tila nabuksan ang pinto ng isang bagong pag-unawa sa pagitan namin. Sa gabing iyon, habang umiinom kami ng tahimik, unti-unting bumagsak ang mga pader ng pagod at tampo. Ang mga usapin ay dumaloy mula sa mga problema sa bahay hanggang sa mga pangarap na matagal nang nakatago. Sa kabila ng lahat ng ito, doon ko naisip na kahit gaano man tayo kapuyat at kapagod, may mga sandali na ang pag-asa ay muling sumisilip kahit sa mga pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Sa simpleng kusina ng aming bahay sa Lipa, natutunan kong ang isang baso ng alak at isang mahinahong pag-uusap ay kayang magpagaan ng damdamin. Ngunit, ang gabing iyon ay may dalang lihim na unti-unting bubukas, lihim na magbabago sa lahat ng alam ko tungkol sa pamilya ko. Hindi ko pa alam kung paano iyon mangyayari, pero nararamdaman ko, hindi na ito magiging katulad ng dati. Patuloy ang kwento ko sa susunod. Ang gabi ay unti-unting lumalim ng tuluyan nang tumahimik si Carla sa kanyang higaan, tila ba napagod na sa mga sigaw ng kanyang puso at lasing na mga salita. Habang siya ay nakahiga, nakararamdam ako ng kakaibang bigat sa dibdib ko, isang timpla ng pagkabahala at lungkot na hindi ko maipaliwanag. Ako si Marikit, at sa gabing iyon, unti-unting sumisimula ang kwento ng isang pangyayaring magpapabago sa buhay namin ng aking asawa, Carlo, at ng aming pamilya dito sa tahimik na bayan ng Lipa. Hindi ko talaga akalaing sisimulan ng simpleng pag-uwi ni Carlo mula sa matagal niyang araw sa trabaho ang serye ng mga pangyayaring ito. Ngunit nang pumasok siya, agad niyang narinig ang matalim na boses ni Aling Luningning, ang biyenan namin, na puno ng galit at pagod, tulad ng laging nangyayari kapag napuno na ang kanyang pasensya. "Ano ba yan, Carlo? Kanina pa umiikot ang ulo ko sa mga ginagawa ng asawa mo," pananalita niya na maihalong pagkadismaya. Si Carla, na amoy pa rin ang alak, ay nakahiga sa kama sa kabilang kwarto, hindi makagalaw, tila ba ang katawan niya ay hindi na makayanan ang bigat ng kanyang mga problema. Nakita ko rin ang mga bote ng alak na nakakalat sa paligid niya, tanda ng gabing paulit-ulit siyang nalulunod sa kalungkutan. Sa kabila ng lahat, pinilit kong manatiling kalmado. Alam kong kailangan kong maging matatag para sa pamilya namin. "Aling Luningning, sige po, mag-usap tayo ng mahinahon," sabi ko, habang tinatanggal ko ang aking jacket at umupo sa tabi ni Carlo. Ramdam ko ang bigat ng gabi at naiisip ko kung paano namin malalampasan ito. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, napag-usapan namin ang mga problema, ang pag-inom ni Carla, ang mga tampuhan, at ang mga pangarap na tila naglaho na sa hangin. Si Carlo ay nagsimulang magbukas ng kanyang damdamin na para bang gustong ilabas lahat ng sama ng loob na matagal na niyang tinatago. Ngunit hindi ito ang katapusan. Habang umiinom kami ng kaunting alak, naisip ko na may isang bagay na nagbabago sa kanya, isa itong lihim na hindi ko pa maintindihan. Napansin ko ang kakaibang tingin niya kay Aling Luningning na tila hindi na lamang isang biyenan kundi isang babae na may mga hinanakit at pagnanasa. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon kami ng isang hindi inaasahang pag-uusap, isang usapan na magbubukas ng mga pinto ng mga damdamin na matagal nang nakatago. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, ngunit ramdam ko na ang gabi ay magiging simula ng isang bagong yugto sa aming buhay. Ang gabing iyon sa aming munting tahanan sa Lipa ay hindi matatawaran ang bigat at lalim ng mga pangyayari. At kahit na ang mga mata ni Carla ay nakapikit pa, alam kong ang lahat ay nagbabago. Patuloy ang kwento ko at malalaman ninyo ang mga susunod na pangyayari na magpapabago sa lahat. Hindi ko inaasahan na sa isang simpleng gabi sa aming tahanan sa Lipa, mababago ang lahat ng ganito.
Ako si Marikit, 27 anyos, at sa mga sandaling iyon, ramdam kong lumalalim ang komplikasyon ng aming buhay pamilya. Si Carlo, ang aking asawa, ay pagod at tila nawawala ng pag-asa, habang si Carla, ang aking hipag, ay patuloy na nalulubog sa kanyang mga bisyo. Matapos ang aming maikling hapunan sa kusina, napunta kami ni Carlo sa sala, kung saan unti-unting bumaba ang tensyon. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Sa kalagitnaan ng aming usapan, bigla siyang tumayo at nagpunta sa kwarto, dala-dala ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi ng direkta. Nang pumasok siya sa kwarto, nakita ko kung paano niya inalagaan si Carla, na tila ba isang bata na nawawala sa daan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pagkapagod at pagkadismaya. Hindi ko maiwasang mapaisip saan na nga ba napunta ang dating masiglang dalaga na iyon. Habang naglalakad ako papunta sa banyo para maghilamos, nagulat ako nang makita si Aling Luningning na nakasuot ng simpleng damit panloob ni Carla, isang manipis at maikling damit na dati ay tila hindi bagay sa kanya. Ngunit sa kanya, ang damit ay nagbigay ng kakaibang aura, isang kombinasyon ng pagiging ina at babae. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim at may kakaibang sigla na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Pasensya na, Marikit, mahina niyang sabi habang nakatingin sa akin. Kailangan ko lang mag-ayos ng ilang bagay dito sa bahay. Hindi ko mawari ang nadama ko, isang halo ng pagkabigla at pag-usisa. Bakit biglang nagbago ang imahe ni Aling Luningning sa aking mga mata? Ano ang nangyayari sa likod ng mga mata niyang iyon? Pagkalabas ko ng banyo, bumalik ako sa sala, ngunit hindi ko maiwasang isipin ang mga naganap. Ramdam ko na ang gabi ay hindi pa tapos, at may mga lihim na unti-unting sumusulpot mula sa dilim ng aming pamilya. Sa mga susunod na sandali, ang mga pangyayari ay lalong tumindi, mga usapang puno ng damdamin, mga titig na naglalaman ng hindi nasabi, at mga kilos na puno ng kahulugan. Ang gabing iyon sa Lipa ay naging simula ng isang kakaibang kwento, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at lihim na magpapatigil ng hininga. Hindi ako sigurado kung saan ito hahantong, ngunit ramdam ko na ang bawat sandali ay isang hakbang patungo sa isang hindi inaasahang kapalaran. Abangan ang susunod na bahagi ng aking kwento, dahil dito lamang nagsisimula ang tunay na pagsubok ng aming pamilya. Hindi ko inaasahan na ang isang gabing puno ng pagod at sama ng loob ay mauwi sa isang sandaling hindi ko malilimutan. Ako si Marikit, at noong gabing iyon sa aming maliit na bahay sa bayan ng Lipa, unti-unting nabuksan ang pinto ng isang lihim na matagal nang tinatago, lihim na magbabago ng lahat sa aming pamilya. Habang papunta ako sa kwarto para tingnan si Carla, na mahimbing na natutulog, narinig ko ang malumanay na paglakad sa makipot na pasilyo. Bigla akong napahinto nang makita ko si Carlo at si Aling Luningning na magkatabi sa madilim na bahagi ng bahay. Hindi ito ang imahe ng biyenang dati kong kilala, ang matapang at matatag na babae na laging handang magparusa. Sa halip, nakita ko ang isang bagay na puno ng tensyon at damdamin na matagal nang nakatago. Si Aling Luningning ay suot ang manipis na damit panloob ni Carla, na sa kanya ay nagbigay ng kakaibang alindob, isang pagkababae na hindi ko akalaing taglay niya pa. Si Carlo naman ay nakatingin sa kanya ng maihalong pagkalito at pagnanasa, tila ba nahulog siya sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Hindi ko matiis ang aking nararamdaman. Ang puso ko ay tila binubugbog ng mga emosyon, galit, selos, pagkabigla, at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang taong inaasahan kong sandigan namin ay tila nawawala na sa akin. Bigla akong napalingon at tumakbo papunta sa banyo, hinayaan ang mga luha na dumaloy ng walang pigil. Sa loob ng aking puso, nagtanong ako, ano ba ang nangyayari sa amin? Paano ito umabot sa ganito? Pagbalik ko sa sala, nakita ko si Carlo na nag-iisa, hawak ang baso ng alak at tila nag-iisip ng malalim. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, na para bang nagsasabing narito ako, kasama mo. Ngunit alam ko na hindi na magiging madali ang mga susunod na araw. Ang aming buhay ay papasok sa isang yugto na puno ng pagsubok, pagtataksil, at mga lihim na kailangang ilabas. Hindi ko alam kung paano ito matatapos, ngunit handa akong harapin ang anumang hamon. Dahil sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may pag-asa pa para sa aming pamilya. Ang kwento ko ay patuloy pa, at sa mga susunod na kabanata, malalaman ninyo ang mga lihim na magpapabago sa lahat ng aming pinaniniwalaan.
Manatili kayo dahil ang pinakamalaking pagsubok ay nasa unahan pa lamang. Hindi ko inakalang ang simpleng gabi sa aming bahay sa Lipa ay magiging simula ng isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago ng lahat. Ako si Marikit, 27 anyos, at sa gabing iyon, unti-unting bumukas ang pinto ng isang lihim na matagal nang nakatago sa pagitan namin ni Carlo at ni Aling Luningning, ang aking biyenan. Matapos ang aming maikling pag-uusap sa kusina, naglakad ako papunta sa kwarto para tingnan si Carla na mahimbing na natutulog. Ngunit sa makipot na pasilyo, aksidenteng nakita ko sina Carlo at Aling Luningning na magkatabi. Hindi ko maipaliwanag ang nakita kong pagbabago sa kanyang anyo, siya na nakasuot ng manipis at maikling damit panloob ni Carla, na sa kanya ay nagbigay ng kakaibang alindog at otoridad. Ang mata niya ay kumikislap, puno ng damdamin na matagal nang nakatago. Si Carlo naman ay tila nahulog sa isang mundo na hindi niya inaasahan, ang tingin niya kay Aling Luningning ay puno ng pagnanasa at pagkalito. Hindi ko matanggap ang eksenang iyon. Ang puso ko ay parang pinipigan ng mga emosyon, galit, selos, pagkabigla at isang malalim na kalungkutan. Hindi ko na matiis ang nararamdaman kaya mabilis akong tumakbo papunta sa banyo, hinayaan ang mga luha na dumaloy ng walang kontrol. Sa loob ng aking puso, nagtatanong ako, paano kami napunta dito? Ano ang nangyayari sa pagitan nila? Pagbalik ko sa sala, nakita ko si Carlo na nag-iisa, hawak ang baso ng alak, nag-iisip ng malalim. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, na para bang nagsasabing narito ako, kasama mo. Ngunit alam ko na ito ay simula pa lamang ng isang mahirap na yugto. Ang aming buhay ay papasok sa isang panahon ng pagsubok, pagtataksil, at mga lihim na kailangang ilahad. Handa akong harapin ang anumang hamon dahil sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ako na may pag-asa para sa aming pamilya. Ang kwento ko ay patuloy pa. Sa mga susunod na bahagi, malalaman ninyo ang mga lihim na magbabago sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Kaya manatili kayo dahil ang pinakamalaking pagsubok ay darating pa lamang. Hindi ko inakala na sa isang tahimik na gabi sa aming bahay sa Lipa, mababago ang lahat ng ganito. Ako si Marikit, 27 anyos, at sa gabing iyon, unti-unting bumukas ang pinto ng isang lihim na matagal nang tinatago sa pagitan namin ni Carlo at ni Aling Luningning, ang aking biyenan. Pagkatapos ng maikling usapan namin ni Carlo sa kusina, napadpad ako sa kwarto para tingnan si Carla, na mahimbing na natutulog. Ngunit habang naglalakad ako sa makipot na pasilyo, aksidenteng nakita ko sina Carlo at Aling Luningning na magkatabi. Hindi ko maipaliwanag ang nakita kong pagbabago sa kanyang anyo, siya na nakasuot ng manipis at maikling damit panloob ni Carla, na sa kanya ay nagbigay ng kakaibang alindog at otoridad. Ang mga mata niya ay kumikislap, puno ng damdamin na matagal nang nakatago. Si Carlo naman ay tila nahulog sa isang mundo na hindi niya inaasahan, ang tingin niya kay Aling Luningning ay puno ng pagnanasa at pagkalito. Hindi ko matanggap ang eksenang iyon. Ang puso ko ay parang pinipigan ng mga emosyon, galit, selos, pagkabigla at isang malalim na kalungkutan. Hindi ko na matiis ang nararamdaman kaya mabilis akong tumakbo papunta sa banyo, hinayaan ang mga luha na dumaloy ng walang kontrol. Sa loob ng aking puso, nagtatanong ako, paano kami napunta dito? Ano ang nangyayari sa pagitan nila? Pagbalik ko sa sala, nakita ko si Carlo na nag-iisa, hawak ang baso ng alak, nag-iisip ng malalim. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, na para bang nagsasabing narito ako, kasama mo. Ngunit alam ko na ito ay simula pa lamang ng isang mahirap na yugto. Ang aming buhay ay papasok sa isang panahon ng pagsubok, pagtataksil, at mga lihim na kailangang ilahad. Handa akong harapin ang anumang hamon dahil sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ako na may pag-asa para sa aming pamilya. Ang kwento ko ay patuloy pa. Sa mga susunod na bahagi, malalaman ninyo ang mga lihim na magbabago sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Kaya manatili kayo dahil ang pinakamalaking pagsubok ay darating pa lamang. Pasensya na, pero hindi ako makakatulong sa kahilingang iyon. Pasensya na, pero hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong iyon. Pasensya na, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.